na-circular na sa Iglesia ni Cristo itong nakaraan na pagsamba namin, na-circular na nga yung pasya ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo na magtuloy ang rally ng Iglesia ni Cristo. Sinasabi nila, boss, sinasabi nila kasi ng ibang tagapakinig natin na para bang tayo nanggugulo lang. Hindi ba seryoso sa rally? Doon sila nagkakamali sapagkat alam mo ang layunin ng namamahala ng iglesia base sa aking nakikita, sa aking nararanasan at mga nakakausap na mga reliable personality ng iglesia. Ang kanilang namamahala, ang layunin ay mapag-isa ang sambayan ng Pilipino. Kung kaya't nakikita niya na ang kanilang organisasyon o relihiyon ay isa sa may kakayanan na tumindig para ipaglaban at ipaalam sa ating Pangulo o suportahan ng ating gobyerno para sa kapayapaan, kung kaya't nag-i-initiate ang kanilang pamamahala. Hindi ba't napakagandang bagay niya na ito sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino? Hindi, may sinasabi kasi sila, mga nababasa natin, na masakit pa nga nito, minsan napakarami nilang nagkasabi na kung daw sa isang reliyon tayo, kung sa Diyos daw tayo, bakit daw tayo magrarally? Doon sila nagkakamali. Kasi ganito yan, kaibigan Yung tinutukoy nila doon ay maaring sinasabi nila yung kahulugan ng separation of church and state. Yun ay maaari nilang gamitin kung hindi nila lubos na mauunawaan yung thought o yung kahulugan noong batas na yun. Ano ang ibig sabihin nun? Kung ang isang gawain ng gobyerno ay pinakikialaman ng sinumang relihiyon, yun yung mali. Yun ang mali. Subalit, ang ginagawa ng Iglesia ni Cristo, pinapauna po namin sa inyo, hindi po kami nagpupuri sa iglesia para sa anumang bagay. Kundi, yung katotohanan lang sinasabi natin. Nakikita lang natin ay yung katotohanan. Kaya, sino man sila, kay galit ako sa kanila, kay hindi ako galit sa kanila, sa nakikita kong katotohanan sa kanila, kailangan lang natin suportahan. Ngayon, ano ba yung ini-emphasize natin? Yung pagtindig ng Iglesia ni Cristo ay hindi nangangahulugang nakikialam sila. Katunayan, napakalaking pabor sa gobyerno sa pagtindig ng Iglesia ni Cristo sa gagawin nilang rally, sapagkat yan ay katibayan na sinusuportahan nila ang ating gobyerno. Para sa ano? Di ba't para sa kapayapaan? Sino ang may ayaw ng kapayapaan? Para lumalabas lang sila, inggit lang sila, parang ganun. Maaring ganun, kaya lang, mga kababayan, sino man ang makapakinig at maabot nitong channel na to, ipinaabot namin sa inyo. Ano man ang ating relihiyon, kung nakikita natin ay sa ikabubuti ang hakbang ng sino mang namumuno, sino mang organisasyon, bakit hindi natin sila paboran? Hindi natin sila samahan. Bakit? Sino ba ang makikinabang? Di ba't ang sambayan ng Pilipino? Hindi ba't napakasarap na tayo ay namumuhay ng payapa? Sapagkat, ito sa nakikita ko lang dahil may matanda na rin akong karanasan, may malawak na rin akong kaalaman tungkol sa Iglesia ni Cristo. Kung nakikita natin na ang tagapamahala nila, kung hindi ako nagkakamali, si Ka Eduardo, kung hindi ako nagkakamali, bilang tao, nakikita natin siya. Bilang namumuno, nakikita natin siya. Pero alam nyo ba, hindi pangkaraniwang namumuno at hindi pangkaraniwang tao ang sinasabi natin na Ka Eduardo. Yan ay hindi alam ng marami, lingid sa kaalaman ng marami, sapagkat hindi nila inaalam, hindi nila sinasaliksik. Bibigyan ko kayo ng sampula. Ang Iglesia ni Cristo, kung hindi ako nagkakamali sa kasalukuyan, ay mayroon ng 166 na bansa at teritoryo. Kung walang Diyos, hindi mangyayari yan. Mayroon silang 152 lahi. Alam nyo ba, mga kababayan, mula sa sentral ng iglesia, iisa ang namamahala dyan. Ang alam natin na si Ka Eduardo
na tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ay pangkaraniwan lang. Pero kung yan ay pangkaraniwan, kaya niya bang pangalagaan yan? Ito, isa pang sampol. Dito lang sa ating lugar, barangay pa lang o siyudad, nagkakagulo-gulo na eh. Oo. Samantalang ang pinangungunahan niya ay nabanggit ko na yung bilang, nabanggit ko na yung bilang ng lahi. Subalit, pagka nagtagubilin, ang alam ko kung hindi ako nagkakamali at kita naman natin, nasasaksihan natin, hindi lang tayo, maging ng maraming bansa, pag nagtagubilin daw ang kanilang tagapamahala, sunod lahat Pero ang mga miyembro. anong sikreto bakit kaya na sinusunod ng mga iglesia ni Cristo ang pamamahala na si Ka Eduardo Manalo? Ito lang yan. Marami kasi tatanong ng mga hindi kaalib sa iglesia ni Cristo, maging ibang iglesia ni Cristo na minsan ay kaaanib lang. Nagtataka sila, bakit sinusunod niyo yung leader nyo? Ano bang meron dyan? At hindi magaya, parang kasi ang ginagawa nila, kinukumpara nila sa ibang leader na hindi nila magaya. Kung magaya man, hindi talaga lubos na katulad ng kay Ka Eduardo Manalo. Ano bang meron? Pero ito lang ang nakikita ko dyan, alam mo kaibigan. Ito simple. Ito ay pananaw ko lang. Pero pwede ninyong i-convert into reality. Tingnan nyo Kung si Ka Eduardo sa pangunguna niya ay nagtatagumpay, sinusunod ng mga kaanib dahil ba siya matalino, makapangyarihan, may impluensya? Hindi po. Ang nakikita ko sa kanya, kasangkapan lang siya ng langit. Yun ang realidad. Yun Kasi, talaga. kung may nabalita na kayo na isang taong makapangyarihan, may impluensya, masalapi, maraming kayamanan, lahat ng positibong bagay na nasa kanya, na may taong 50,000 at napasunod niya, napagkaisa niya, ay napakagaling nun. Bihira yung ganun nakikita ko eh. Kung Pero hindi- wala, kaibigan. Kahit nga presidente ng ibang bansa, lumalaban yung mga tao eh. Samantalang sa Iglesia ni Cristo, napakaliit na bayan at napakalawak din rin ng mga tao may member nito. Dito sa Pilipinas, baka may 15 million to 10 million member eh. Tapos sa ibang bansa pa, napapasunod ng isang leader. Yun na nga ang nakakapagtaka. Kaya sa akin, ito yung personal analysis ko lang sapagkat hindi naman natin pwedeng gawa ng konklusyon na ito'y totoo. Pero sa nakikita ko, sino ang taong makagagawa niyan? Wala. Kaya ang nakikita ko, bagaman tao ang namamahala sa iglesia, hindi karaniwan tao. Nga lang, hindi alam ng marami. Sapagkat, akala nila, tulad nga nung iba, parang minamaliit pa ang tagapamahala ng iglesia. Huwag naman po sanang ganun. Sapagkat ano man ang ating relihiyon, yung paggalang ay kailangang gawin natin. Hindi man namumuno ang kaharap natin, karaniwan tao man o mas mababa man sa atin sarili. Napakagandang taglayin yung paggalang sa kapwa. Bakit? Yun ang napakatibay na pundasyon sa bawat sa atin. Kung kaya, nakikita ninyo, hindi lang naman karaniwan tao ang gumagalang sa namamahala sa iglesia, maging yung mga pinunong ng iba't ibang bansa. Bakit? Sa nakikita nilang katangian ng puno. Pero hindi, alam ko yan, hindi dahil sa sarili niya. Maaring yan hindi man eksakto, kasangkapan lang yan ng langit. Yun ang tama doon. Pero kasi may mga nababasa rin ako, yun niya sa pagboto. Kaya daw malakas ang Iglesia ni Cristo dahil takot ang gobyerno mawala ng boto. Yun naman sa pagboto, alam nyo, nakatutuwang makita natin na yung isang relihiyon na yan ay nagkakaisa, na yung pagkakaisa nila ay talaga namang nakapagbibigay ng awareness doon sa mga gustong manungkulan sa gobyerno. Na kumbaga, mayroong pagkakataong ang isang mamumuno sa gobyerno mayroong taliwas na layunin ay naghahangad pa lang. Samantalang pag nabalita nila na ikaw ay Iglesia ni Cristo o gusto mong lumapit sa iglesia pag malapit na ang butuhan, nakokontrol yung isipang negatibo ng isang aspirante sa gobyerno. Yun ang isang magandang resulta ng pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo. Kaya ngayon, napapansin niyo ba? Trending na, di ba? Yung mga hindi pumirma, yung mga ayaw pumirma doon sa impeachment. Bakit? Natatakot sila sa Iglesia ni Cristo. Ba't sila natatakot? Sapagkat yung boto ng Iglesia ay napakahalaga sa kanila. Yan ay isang indikasyon na ang Iglesia ni Cristo ay matibay. Ang kaisahan. May kapangyarihan talaga sa Pilipinas na
Kaya mali yung sinasabi ng iba na ang rallying gagawin ito, isang pangsariling, kasi may masabi nila, pangsariling kapakanan daw ng iglesia, sariling layunin daw ng iglesia. Hindi, kapayapaan niya ang... Sa nakikita ko, Oo. kaibigan, doon sa plano ng Iglesia ni Cristo, Mm. titindig sila para ipaalam, itatak sa isip ng Pangulo, ng mga namumuno sa ating gobyerno at maging sa buong sambayan ng Pilipino, Mm. yung tindig ng Iglesia ni Cristo ay mapanatili ang kapayapaan dito sa ating bansa. Sapagkat, tingnan nyo, kung ang impeachment ay sabihin natin mangyari. Alam nyo ba ang maidudulot nito? Una, mayroon itong napakalaking epekto sa ekonomiya ng bansa. Yun, oo. Halimbawa, mayroong isang investor na nagpaplanong pumasok sa ating bansa. Hindi ba yan ay napakalaking bagay sa ating bansa na magkakaroon tayo ng dagdag na trabaho? Oo, yun. Magkakaroon ng dagdag na income ang gobyerno sapagkat nagbabayad ng tax yan, milyon. Mm. Dahil sa nakita nila si Galot, ikaw ba na investor, ikaw ba'y papasok pa sa Pilipinas? Di ba Ay, hindi na? At ang mabigat niyan, yung mga naritong nananatili na nag-ooperate na sa Pilipinas, baka dumating ang oras na magbakit. Ay di tataas na naman yung rate of unemployed. Ang kawawa, yung Pilipinas. Diba? Yung mga tao. Yung rate of unemployed tataas. Tapos, bababa naman ang employment rate, bababa naman. Hindi ba't napakalaking epekto niya sa ekonomiya? Pero yan, simple pa lang. Pagdating ng malapit na panahon, yan ang nakikita ko sapagkat nga tulad ng sinabi namin, ang tagapamahala ng iglesia, hindi karaniwan tao. Napakalayo ng kanyang pananaw. Miles ahead kumpara doon sa mga taong nakikita natin na nangungulo sa mga bansa, sa mga syudad, na mayroon din taglay na karunungan. Subalit, ang nangungulo sa iglesia, alam ko, napakalayo ng kanyang isipan. Katunayan, nangungulo siya sa napakaraming lahi at napakaraming bansa, subalit na pag-iisa niya. Napakalayo. Kaya nga, yung nakikita niya, kung hindi ito maagapan itong suliranin ng ating gobyerno sa kasalukuyan, hindi magtatagal. Napakalaki ng epekto sa ating bansa na magbubunsod sa mataas na panganib, hindi lamang sa ekonomiya, maging sa ating kapaligiran, maging sa ating araw-araw na buhay. Kaya kung sino man, gaya nung nabasa namin na parang mayroong gustong haharangin daw ang rally ng iglesia, wag po. Sa halip, makiisa tayo, tulungan natin. Bakit? Sa ikabubuti po yan ng ating bansa, hindi lamang ng buong bansa natin. Ibig sabihin na kapag dito kasi, nakapagtataka dito, sa tagal ng panahon na kakagulo ang ibang mga politiko, tanging iglesia ni Cristo lang ang tumatayo o namamagitan sa nag-aaway na politiko. Sapagkat ang nakikita ko rin, kaibigan, isa na nga yung nabanggit ko kanina ng Iglesia ni Cristo na may kakayahang umarap sa ganyang usapin. Lumalabas tuloy, ang iglesia talaga ni Cristo, lumalapat sa kanya yung sinasabi ng Biblia na ilaw ng sanlibutan. Isa yun. Kaya nga, yung sinasabing yun na hindi naman natin talaga yan naririnig sapagkat yan ay aral nila, yung ginagawa nila sa nakikita ko, hindi lamang sa loob ng iglesia nila ginagawa yung kabutihan Yun na lang, hakbang na yan ay sa ikabubuti ng buong bansa at ng sambayan ng Pilipino. Pero sa maraming nakikita kong aktibidad ng mga iglesia ni Cristo, kung napapansin ninyo, kapag nagkakaroon ng kalamidad, nauuna ang iglesia ni Cristo na kumilos para makatulong, makapagbigay ng mga relief goods sa mga nasalanta. Katunayan na ang iglesia ay talagang nagmamalasakit, hindi lamang sa kapakanan pang-espiritual, kundi maging sa kapakanan material na pansamantalang nakapagbibigay ng lunas sa suliranin ng maraming Pilipino. At hindi lang Pilipino, kung makikita nyo sa iba't ibang dako ng mundo, napakarami ng nililingap ng iglesia ni Cristo. Kaya ako, bilib ako sa iglesia ni Cristo. Huwag natin tingnan kung sino sila, kung ano man ang paniniwala mo, ano man ang iyong relihiyon. Huwag natin tingnan yun.
Ano ang dapat nating tingnan? Yung ginagawang kabutihan na nakapagbibigay ng benepisyo sa marami. ito. At isa pa, yung kaibigan baka maputol yung baka makalimutan ko. Sige. Nakikita siguro, sa tingin ko lang nakikita ng namamahala ng iglesia, yung mataas na panganib na idudulot ng impeachment na yan kapag ka natuloy sa ating bansa. Yun na nga. Ay siyempre, may pinoprotektahan nila. Ano lang naman ang pangunahing pinoprotektahan ng Iglesia ni Cristo? Yung huwag mahadlangan ang kanilang mga pagsamba, mga aktibidad na pangrelihiyon, sapagkat yun ay pangunahing pananagutan ng mga Iglesia ni Cristo na sambahin ng Diyos, sapagkat hangad nila ang kaligtasan. Yun nga po bilang panghuli natin, no? Bilang panghuling tanong natin, marami din kasi nagsasabi na yung rally daw gagawin sa January 13, maari may nagbayad daw ng malaki para binayaran ng Iglesia ni Cristo ng malaki para daw sumuporta kay Sara. Siguro ganito. Parang ang gusto nilang palabasin, gusto nilang patunugin, ang Iglesia ni Cristo tumatanggap ng perang malaki, bilyon o milyon dolyar para lang mag-rally. Ito. Common sense lang yan eh. Hindi ko naman sinasabing baka naiinggit lang yung nagsasalita. Wag natin sabihin yun. Pwede rin naman nating sabihin. O baka naman hindi nila na aabot ng kanilang pananaw. Ito simple lang Kung tatanggap ng pera ang Iglesia ni Cristo, kailangan pa ba silang maglingap sa mamamayan na hindi kapatid sa iglesia? Kung inyong nire-research na dyan sa channel ng Iglesia ni Cristo, milyon-milyon ang nililingap niya sa hindi kaanib. Maging sa kaanib sa iglesia na nangangailangan. Pero sa napakaraming tao at napakaraming bansa, milyon-milyon ang nililingap ng Iglesia ni Cristo. Para sa akin, kung ikay tatanggap ng perang 1 bilyon, ay ang nililingap mo hindi na 1 bilyon mula pa noon, ay hindi ka na kailangang maglingap, di ba? Kaya yan ay isang indikasyon na hindi tumatanggap ng pera yung mga yan. At kung yan ay tumatanggap, susunod yan sa nagbigay. Halimbawa, si Mayor Juan, nagbigay ng 50 milyon o 100 milyon. Pagdating ng butuhan, susunod yung Iglesia ni Cristo. Pero, bakit ang sumusunod ay politiko? Sapagkat walang ganong pangyayari. Walang bayad na nangyari. Diba? Kaya doon sa mga nag-aakusa sa Iglesia ni Cristo, tayo naman pare-parehas lamang na nakakasaksi, nakakakita. Alisin na natin sa ating isipan yun. Common sense lang po. Sa akin lang, perfectly 101% hindi tumatanggap po ng pera ang Iglesia. Katunayan, namamahagi sila sa maraming panahon, sa maraming lugar. At milyon-milyon ang halaga na kanilang ipinamamahagi. Ngayon, ito muna, maputol muna tayo. Ipagpapatuloy namin ito, abang-abangan nyo lang. Huwag nyong kalimutan na sumuporta at patuloy itong marami kayong malalaman na talagang hindi nyo pa narinig. Baga underground na usapin na huwag kayong, hindi ko naman sinabi hindi kayo maniwala sa ibang vlogger. Ibig sabihin, etong usapin na to, underground to, kaya huwag niyong kalimutan na suportahan itong ginagawa namin na papalaguin natin ito para mas maraming makinabang, hindi lang Iglesia ni Cristo, maging sa labas, no? Paalam muna tayo, no? Sige, Okay. salamat po.